Okay, the session is now being recorded. So we will be discussing the fundamentals of cellular network. So we'll be starting the concept of the uh, mobile radio environment. Okay, pag sinabi nating mobile radio environment, more on the wireless tayo, the network, no, the cellular network itself. So ngayon, as you notice, meron tayong ang mobile radio environment kasi, so kinakarakterize yan by its unique propagation. Tandaan nyo, no? Ah, na kung saan tinitingnan natin yung impact ng performance ng ating wireless communication system. Kasi meron tayong fixed point. Let's say, example, meron tinatawag tayo na fixed point communication. Ibig sabihin, point to point. Oo, para point to point lang siya, no? Kaya may mga tinatawag na fixed point communication, yung mobile radio o tinatawag natin na mobile radio communication, ito yung in terms of mobility. Pero pag sinabi nating mobile, sine-check natin dito, ang importanteng factor dito na dapat natin consider is the signal strength and quality. Kaya nga kapag kayo tumatawag, tinitingnan natin yung signal strength and its quality. Okay, no? So, now, ano ba yung mga kino-consider natin dyan, no? Ah, yung tinatawag natin ng mga losses. Anyway, ito yung base station natin. So, from the base station, meron tayong radio path, LOS kapag gumagamit tayo ng microwave, no? Meron namang usually merong tinatawag na reflection kapag skywave. Meron din tinatawag na ground kapag naman sa tawag dito kapag AM radio, no? Pero dito, let's say, i-assume na natin dahil cellular tayo, gumagamit tayo line of sight, may mga losses. Usually, ang propagation loss natin, as long as it travels, no, from the base station to the dun sa ating destination, may mga losses tayo. Example na yung path loss. Pag sinabing path loss, the signals weaken as they travel due to the spreading of energy. Kaya tinatawag na free space path loss ang tawag dyan. No? Pag sinabi natin free space path loss, once the signal is has been propagated or na-travel ito, nagkakaroon tayo ng energy spreading over space. Ang tawag dito is energy spreading over space. Kaya tinatawag natin na free space path loss. So, space natin is Earth's atmosphere. Ganun kalaki yung ating space. Ngayon, meron pang problema sa free space, yung mga obstacles. Halimbawa, yung mga building. Yun yung mga kukonsider natin. Like, halimbawa, obstacles. Let's say, example, yung mga building. Ano pa ba yung mga trees, terrains, no, terrain variation, na nagkakaroon tayo ng signal attenuation. Now, dito guys, meron tayong tinatawag na multipath propagation or multipath fading. Pag sinabi nating multipath propagation, ano ba ito? Pag sinabing multipath propagation, isama ko na rin to, no? Okay, from the word itself, multipath, signal reach the receiver via multipaths. Kumbaga, yung signal, nare-reach niya yung receiver natin via multipath. So marami tayong paths na dadaanan. Pwedeng by reflection, pwedeng by diffraction. Ayun sinasabi ko kanina. Mayroon siyang kanya-kanyang delay sa ka-amplitude. So nagkakaroon tayo ng constructive, destructive interference. Pag sinabi natin destructive interference, ah delikado yun kasi this leads to rapid fluctuation in signal strength. Yun ang tinatawag na fading. Pag sinabi natin fading, that is fluctuation in signal strength.
fluctuation in signal strength due to interference. Dahil sa interference. Kaya nga tawag interfere, eh. Di ba? So, may mga ganyang baga dapat natin i-consider. Ano ba yung mga klase ng fading? Maraming klase ng fading. Actually, kung titingnan mo yung types of fading, ay ito yung mga i-consider natin. Large scale, meron tayo tinatawag na small scale, no? Siyempre, yung large, ah, slow yan, gradual variation. Yung small scale, mabilis, rapid, no? So yun, no? Although may mga mitigation techniques tayong ginagamit para to mitigate the effects of the mobile radio environment. Halimbawa dyan, yung tinatawag na diversity technique. Alam niyo ba yung diversity technique? Yung pagbabago ng mga multiple pag-employ ng mga multiple antennas. Later siguro ma-discuss natin. Anyway, yan yung tinatawag natin na mobile radio environment. So multi-path. Meron tayong mga multiple paths, no? Kaya signal reach receivers via multi-path. Ngayon, ito yung mga mobile stations natin. Kasi ito yung ating let's say mobile, adjunct ka, no? Okay, so yan yung ating dapat maintindihan pagdating sa mobile radio environment. Kasama kasi ito sa advanced network, no? Now, the transmissions over the wireless link are in general very difficult to characterize. Electromagnetic signal often encounters obstacles. Yung sinasabi ko kanina. So, ano yung mga common example? Pag sinabing reflection, kasi 'di ba guys, ito yung Earth's atmosphere. Ito yung ating ionosphere, no? Ito yung antenna. Ito yung reflection. Nagre-reflect 'yan. Tapos may mga na-absorb, no? May mga D-layer, E-layer, may mga ganun tayo, no? Meron din diffracted. Pag sinabing diffraction, nagkakaroon siya ng parang pag tumama sa isang object, 'di ba? Na nagbe-bend yung kanyang uh, light, no, or yung kanyang signal. Scattering, nag-i-scatter siya, kumakalat. Mobility introduces further complexity. Kasi nga, pag mobility, kapag ikaw ay, let's say, nagda-drive, kung sino yung pinaka malapit sa iyo, yun yung pinaka uh, tatanggapin niya. Kung sino yung pinaka uh, uh, powerful signal na malapit sa iyo, no? Now, there are three main components. Sabi ko nga, path loss. Ano ba itong shadow fading? Itong shadow fading, guys, pag sinabing shadow fading, yan, most likely, mga large-scale signal variation na nag-occur due to obstruction, no? Parang, kumbaga sa etong shadow fading, ang ginagawa niyan, nagbablock siya ng direct path between the transmitter and receiver. Yun ang ginagawa ng shadow fading. Blocks the direct path. Okay. Between the transmitter and the receiver. Yun yung shadow fading, no? Kaya nagkakaroon sa ng mga shadow zone. Yung shadow zone na yon, reduce signal strength na. Kapag ikaw ay nasa shadow zone, ibig sabihin, naka-reduce signal, naka-reduce ka na, no? Okay? Multipath, fast fading, most likely kapag fast fading, small scale lang, no? Rapid. Okay, so yan yung ating konsepto. Now, as you notice, this is an example of a fading. Again, ano bang fading? Ang definition kasi ng fading, uh, yan ay, pag sinabi natin fading, decrease, no? Fluctuation siya ng ating signal strength, due to interference. Ngayon, yung small scale natin, ito, mga short-term fluctuation. Itong small scale, short-term fluctuation. Tandaan nyo, no? Lumalabas sa board exam yan. Mga short-term fluctuation yan, rapid, mabilis. Ah, nagkakos ng ah, fluctuation sa signal strength, no? So nakakabawas siya ng signal.
Okay, ano nagiging dahilan? Caused by multipath propagation. Usually, ang dahilan yan is by multipath propagation. And of course, interference. Yun yung mga common reason no, kung bakit tayo nagkakaroon ng small scale fading. Pwedeng ano yan, makategorize natin yung tawag dyan, kung di ako nagkakamali, yung flat fading. Kumbaga, yung mga components natin, nag-experience sila ng mga similar delay. No? Okay, now, itong large scale naman, ang characteristic nito is slow, gradual variation in signal strength. Usually, yan ang nangyayari. Gradual variation in signal strength over large distances. Over large distances, no? Usually, due to ano yan, yung tinatawag natin na shadowing effect. Okay, yun yung dahilan, no? Dito sa dito sa fading, no? Channel fading, okay? Now, sa mga nakaraang lecture natin, I think baka na-discuss na rin sa inyo, no? Nung kayo nag-com 2, na-discuss sa inyo yung mga modulation sa kung ano ito eh, di ba? Analog, digital, no? Yung equalization. These nice technologies have enabled reliable communication over prone wireless link. Now, ganito, no? Sabi dito, meron kasing mga error-prone wireless, no? Pero sabi nga, even the modest wireless network needs a lot more. Like, lahat naman, kinakailangan ng improvement. No, kaya nga gumagamit tayo ng mga sabi ko nga mitigation technique sa mga wireless. Ito yung solusyon. Pag sinabing mitigation technique, ito yung ginagamit natin as one of the solution para ma-solve yung mga problem ng mobile radio environment, no? Yan yung mga di-discuss natin later. I think nandito siya, no? Sa mga susunod na PowerPoint o slide. Anyway, bago natin consider yan, may mga protocol layers tayo. Siyempre, papasok tayo ng advanced network eh, no? Ang physical layer ng network natin, yan yung mga mechanical, uh, physical port. Di ba, nahati tayo sa OSI, recall ulit tayo, may tinatawag tayo na 7 layers, the physical, data link, network, transport, may tinatawag tayo na session, presentation, and as well as the application. Okay, yan yung basically uh, the OSI. Na kung papasok ko naman ng TCP/IP, meron tayong network access, meron tayong tinatawag na internet, transport, at tinatawag na application. Now, network protocols are often organized with higher level of abstraction in the higher layer. So usually si application layer yun na nakikita natin sa mga end user. But we assume that protocol layers focus on nagpo-focus din tayo sa MAC. Actually, sa data link to. Second layer. Ito naman, sa networking, yung third. Di ba? Yung sa router and switches. But, kung titira mo yan, nagpo-focus tayo sa mga switches and routers. No? Most likely, no? In the protocol layers. Kasi under layer 2 and layer 3. Now, abstraction, again, consider only large scale. Ito yung mga slow, no? Ngayon, nagkaroon tayo ng TDMA, no? Ng channel. Alam niyo ba yung TDMA? Time Division Multiple Access. Bigyan ko na ng idea, no? Sa TDMA kasi, halimbawa, meron ka ditong ito yung channel 1, ito yung channel 2,
channel 3, then channel 4. Kung ito yung transmitter mo, ito yung receiver mo, for example, nakasynchronize yan. Kung ito yung channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, nakasynchronize yan. Ang tawag ito is gang tuning. Gang tuning ang tawag dyan. Yung synchronization. Ito, nakasynchronize to. Ibig sabihin, kapag ito ay pumitik sa channel 2, automatically, pipitik din yung sa kabila sa channel 2. Kasi ang tawag dyan, naka-gang tuning siya. Yan ay isang form of synchronization. Yun yung konsepto ng TDMA. TDMA yan, no? Si FDMA, frequency. Ano example kay FDMA? Halimbawa, ganito, no? Kay FDMA, ganito. Kung ito yung multiplexer natin, meron kang channel 1, channel 2, channel 3. Pagsasama-samahin yan into a single communication channel, sa kanya ibabato to antenna. So meron kang multiplexer, pinagsasama-sama yung mga frequency. Yun ang prinsipyo ng FDMA, no? Now dito, inintroduce na rin natin yung CDMA, lalo na sa 3G, yung CDMA 2000 at 4000 na may code division multiple access na kung saan kinoconsider din dito yung mga performance matrix, no? Like throughput, like yung BER, yung bit error rate, no? Na yan, unlike sa mga wired network, sa wireless system, kinakailangan natin ng cross-layer design. And that is one example of abstraction, no? Minsan kinakailangan natin ng mga cross-layer design, no? Okay. Ah, yung fixed telephone network runs wires to every household. Totoo yan. Na may mga, usually ang speech nasa 4 kHz, single band. Kung meron kang 12.5 million households times 4 kHz, kinakailangan natin ng 50 gigahertz. So anong notice nyo sa radio system? Halimbawa, no, ito yung problem. Suppose we give every household their own allocation. Halimbawa lang, no? Bigyan natin ng ng allocation of radio spectrum using analog na may 4 kHz. Eh may 12.5 million households tayo kung di ako nagkakamali sa Pilipinas. Kung 12.5 yon times 4 kHz, may 50 gigahertz ka. Impractical yan. Maganda pero impractical, no? Anong titingnan nating mga solution? Tingnan natin, may mga spectrum kasi na hindi ginagamit. So check of it. We can maximize, we can optimize this. Masyadong malaki itong 50 gigahertz. So we need other services the possible using radio transmission so that it can accommodate 12.5 million household but with tawag ito with uh, optimization. So how, no? Now the question, if let's say we give every household, ito nga naging concern, di ba? Yung mga sa household natin, let's say their own allocation of radio spectrum, no? Of 4 kilohertz. Ang tanong, eh, ano yung practical? No? Ano yung practical solution? Instead of using this kind of method, which is impractical, which is the best solution. No? So tingin nyo ano? Meron bang makakapag-suggest na sa tingin nyo ay pinaka-best solution? Yun nga, ito binigay. No? Pwede tayong gumamit ng kasi imagine nyo guys, no? Yung scarcity ng radio spectrum, saka yung resulting interference na pwede maging result yan. So pwede natin maging solution dyan. Ito may naisip ako. Yung tinatawag natin na dynamic spectrum access. Ito yung possible solution din sa problem na yan. O ano ba itong dynamic spectrum access? Okay. Ito ay more efficient use of
existing spectrum. Ito yun. Ito kasi yung naging problema. Most of the spectrum are unused. So therefore, ang gamit ko dito, DSA. O yun ang ano niyan. Kasi this approach, tandaan nyo to, no? This approach allows for more efficient use of existing spectrum. Of existing spectrum. Yun yung gagamitin natin. Kasi maraming hindi ginagamit. So we need to become dynamic. Use yung mga unused. So paano niya gagamitin yan? By letting devices access available frequencies on demand. So let devices, no? Let devices uh, to access available frequencies on demand. Usually ganyan, no? So ano yung pinaka key role diyan, yung tinatawag na cognitive radio technology. Bago to, baka bago to, no? Anong method? Anong possible methodology? Ang pwede natin gamitin yung tinatawag na cognitive. Baka ngayon lang to narinig, no? Cognitive radio technology ang ginagamit diyan. Ito ginagamit to sa mga wireless. Nung ako ay 'di ba, nagpasa ako sa ASEAN. Yan yung isa sa isang method na ginamit ko sa design ko, yung cognitive radio technology. Kasi gumawa ako ng significant engineering work doon. Nag-design ako, so paano ko mabibigyan ng solusyon yung problema na i-cater. So ang solusyon ko diyan is cognitive radio technology na inaalaw ko yung device to sense the spectrum. Tandaan nyo, pag sinabing cognitive radio technology, allowing your device to sense uh, tawag dito, the spectrum. Yan yung method ko, no? And avoid interfering with licensed users. Yun ang kailangan. Interfering. Kasi may mga licensed users tayo sa NTC. With licensed users, kailangan na detect. Yun yung method na pinasa ko. Awa naman ng Diyos nakapasa. Yung cognitive radio technology yan ang tawag diyan. Sinesense mo yung yung available, yung device mo may capability to sense yung mga available spectrum. Yan kasi, yung method na yan, long-term solution yan. Long-term solution. Hindi yan mga, kasi ibang politiko, pag nangako, short term. Ayan, long-term yan. Kasi, pero, kinakailangan mo dyan, technological advancement, saka regulatory framework. Tandaan nyo, no? Ito, ang requirement ko sa cognitive radio technology, kinakailangan mo dyan ng regulatory framework. Kasi yung nga, medyo, hindi ko lang alam sa regulatory framework na meron tayo, kung siguro i-check ko pa ito. Ano ba yung regulatory framework na meron si NTC pagdating diyan, no? At syempre, advanced technological advancement. Kailangan natin i-utilize para magamit mo yung tinatawag na cognitive radio technology. Okay, yan yung isang method, no? Para makasolve tayo ng problem when it comes to radio system. Ano pa yung mga dapat na method natin gamitin? Pangalawa dyan, yung advanced cellular design. Advanced cellular design. Okay, ito baka itanong ko sa mga quizzes niya, no? Yung mga methods na yan. Importante kasi yan. Baka itanong ko siya yung mga possible method. So, paano natin gagamitin yan? Pwede nating expand, improve yung mga existing network. Expansion, improvement of existing network. Let's say 5G network. Yun yung mga kinakailangan natin i-improve, no? Yan yung isa sa mga most practical solution.
providing widespread broadband access. Eh, applicable yan sa mga gumagamit ng MIMO. Ano ba yung MIMO? Multiple input, multiple output, no? Users. Eh tayo, kung gumagamit din tayo nito, gusto natin yan, eh, no? Actually, meron pang iba. Pwede kang gumamit ng satellite communication to to improve the communication system natin, no? Pwede tayong gumamit ng satellite com na may limit for areas with limited terrestrial infrastructure. Ang satellite com offers a valuable alternative through it typically involves higher latency. Yun nga lang, medyo tas costly. Yun yung mga nagiging problema. Mesh network, ito, ginawa niyo ito nung kayo natuwa nga ako sa inyo nun eh, nung nag-pitching kayo, gumamit kayo ng mesh network sa isang area na walang masyadong internet, tama ba? So, pwede yung mesh network na method na ginamit nyo noon nung kayo nag-pitching. Oo, kasi nga, ginagamit siya sa mga para ma-improve, di ba? So, yung most likely, yan yung mga nakikita ko, no? Ano pa yung isa? Meron kasi tayo mga ano nyo ba may mga non-license ano tayo? Di ba may license spectrum band? May tinatawag tayo ng mga non-license na kung saan pwede mong gamitin. Anong example ng mga non-license spectrum bands? Pwede natin i-utilize yan eh. Example niyan, ano yung example niyan? Wi-Fi. Example, Wi-Fi. Yung ginagamit natin, non-license yan. Totoo, nakakagamit tayo. So, pwede nating ano yan, i-utilize. Kumbaga sa greater flexibility and accessibility, yun nga lang, may limitations sa power level at interference management. Yung range nga, limited lang. Pwede mong i-boost, pwede mong i-improve yung kanyang scope, pero kinakailangan mong ng careful planning and technological solution kasi interference naman ang problema. Although, pwede mong gamitin yung mga nine land license spectrum band. So, yun yung mga possible solution, no, to solve problems pagdating sa radio system. Na ano ba? Naintindihan ba guys? Wala kayong tanong? Do you have any questions? Na paki-thumbs up ka kung naintindihan yung concept nung ating ah ayan no, radio system. Although recorded naman to, pwede niyo panoorin ulit if ever na hindi ma-miss nyo, no? Ito, syempre may limitation ng ano. Alam niyo ba kung mga problema ng wireless? Kaya nga laging ano eh, kapag wireless, minsan walang signal. Unreliable kasi. Minsan, hindi kagaya sa wired. Mas stable ang wired eh. Totoo sin kapag ikaw ay naka-internet, mas pipiliin ko yung naka-LAN. No? Kasi nga mas reliable ang wired, no? Sa wireless kasi minsan unreliable na siya. Ang spectrum, yun, may mga gumagamit. Meron din naman na parang hindi nagagamit ang tama. Mm. Then also, dahil ikaw ay mobile, kinakailangan mo i-consider yung power. Battery, how long is your ampere hour? At if ever, baka nakakaroon ka ng interference to others. Kaya i-make sure mo yung frequency. Baka kamuka, baka parehas. No, kaya yan yung mga nakikita natin na limitation ng wireless. Any question? Ito, mga early history nito, yung AT&T, yan ang unang-una. Yan, no? Ang idea talaga niyan, used to interconnect mobile users sa mga automobiles. Actually, dati ganyan. Na parang sa kotse siya, tapos within the car, may limited range na dun ka lang. Kaya mobile yun eh. Kaya nga ang tawag dyan mobile. Sa automobiles talaga yan naka-assign. Pero nawala, naging cellphone na. Mas maganda handy kasi dati sa kotse lang. Siyempre, may mga antena ka doon sa kotse, no? At siyempre, may mga ano siya, limitation, no? May yung mga noise. Sa noise power, ito yung KTB, yan yung noise power yan eh. Alam niyo ba yung noise power na formula? Alam niyo ba yung formula ng noise power? KTB.
Ito yung tinatawag na Boltzmann constant, 1.38 times 10 raised to negative 23 joule per Kelvin. This is called the Boltzmann constant. Ito tinatawag to na temperature in Kelvin. Kaya nagdadag ka plus 273 in Hertz ang bandwidth. So anyway, yan ay watts naman yan, watts yan. Tapos kung kukunin mo yung decibel, logarithm times 10. Okay, so anyway, yan ay mga dapat yung makita pa rin no, when it comes to noise limited system. Now, ang cellular system pumasok talaga sa atin by 1960s, 1970s. Pag sinabing cellular, dividing the service areas into small region. Kaya tinatawag na cells. Oh, yun, no? So, yun ang ibig sabihin ng cellular system, no? Okay, no? Again, tinawag na cellular kasi nga from the word from the root word cell, no? Ang cells kasi guys, yan ang fundamental building block of a cellular network. Tandaan nyo, when we say cell, that is the fundamental building block of cellular network. Mamaya, makikita nyo yung kanyang tinatawag na what do you call this, the hexagonal design, no? Uh, yung each cell kasi, meron siyang mga geographical area, no? Geographical area. Initially, no? Since ang cellular design, ngayon, guys, ay naka-hexagonal shape. Ibig sabihin ng hexagonal, if this is the hexagon, tinatawag itong honeycomb. Honeycomb design kasi parang pulot-pukyutan. Halimbawa, ito. Pakita ko sa inyo, no? Sa isang design ng isang cellular network, di ba hexagonal shape, may mga tower dyan. Mga BTS ang tawag. Later, no? Ay, sorry. Okay, ayan, no? So anyway, ito. So nakaganito siya. Ay, wala. Ayan. Sulit ulit. Ayan. Ayan, no? I-ano ko na lang dito. Ayan. So meron siya dito. So ito yung talagang ano. Pero before, ang initial plan dyan, circular. Pero sa tingin nyo, ano ang problema? Sige nga guys, kung kayo titingin, ano ang sa tingin nyo ang problema? Bakit pinalitan itong circular design? Nandito, ito yung initial eh. Pero, ano to, na-revise. Ano sa tingin nyo problema dyan? Yes, tingnan nga natin yung sagot dun. May sumagot eh. Ang naging problema dyan ay, ang sagot, yes, Castillo Ryan. Ano naging problema? Hmm. Yun, very good. Pwede na magtatap-touch na to si Ryan. Tama? At ipapareserve ko ba Ryan yung 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 tarpaulin, papagawa na ba ako? Hindi, tama. Overlapping. Alam niyo ba sa overlapping na yan, null signal yan. Wala kang signal. As in wala. Dead. Dead spot. Pinalitan yan. Ay, wag to, sabi. Wag yan, pangit. Kasi dead spot. Ikaw ba naman, balance mo kung mapunta ka dyan. Pag dyan ka, kahit anong gawin mo, kahit tatawag ka dyan, wala kang makukuha kasi nasa dead spot ka. So, pinalitan nilang honeycomb. Oh, di ba yun yung ano dyan, no? Yun yung reason. Tama si Ryan doon. Ah, hexagonal yung kanyang for efficient coverage. And also, mamaya madidiscuss ko yung frequency reuse for efficient coverage and tinatawag na frequency
reuse. Okay, yan yung konsepto ng cellular. Okay, eto mga BTS yan. Ano ba yung mga BTS? Yung tinatawag na base stations, no, mga base stations or mga tinatawag natin na BTS. Transceiver, base transceiver, no? Yan ay mga radio transceiver that connects mobile devices to the network core. So nag-handle sila ng mga communication between mobile devices within the cell. Tapos may tinatawag tayo na mobile switching, no? Later ipakita natin yung diagram niyan, no? Uh, yung mobile switching center naman natin, yun yung naman yung central control point of a cellular network na responsible to switching call. Ito na-discuss na natin. And yung PSTN, Public Switch Telephone, yun yung pinaka-PLDT. Kumbaga sa ano, yung mga base station, nag-update kay mobile switching center, kay PSTN. Ngayon, ito, yung frequency reuse, I think baka na meron dito, no? So again, hexagonal shape ang cell, no? Na ginagamit natin sa design. Oh, ito yung sinasabi ko na ano na hexagonal, parang honeycomb. Okay, ano yung mga characteristic? Low power, small coverage, frequency reuse. Ang frequency reuse, yan ay yung same radio frequency, same radio frequencies are reused in different cells. Ayun, pwede mong gamitin sa ano, no? Different cells, no? That are sufficiently far apart. Kailangan malayo sila para ma-avoid mo yung interference. Malayo, hindi adjacent. Kasi pag adjacent, magkaka-interference ka. So ginagamit mo ito that are, again, sufficiently, yung sa tingin natin na hindi na makaka-apekto kasi interference ang problema. So hindi adjacent but far apart. Pwede mo gamitin sa iba pero malayo, no? Far apart to minimize interference. Yung kasi yung target natin. I-minimize yung tinatawag natin na interference. Yan yung pinaka-key element para ma-maximize natin yung network's capacity through frequency reuse. Yan ay ginagamit for optimization ng ating network. 'Di ba? So yun yung ano, yun ang ibig sabihin niyan. Ano pa tong handoff? Ito handoff, yan yung ano, transfer of call from one cell to another. Tandaan nyo ang handoff, yan ay transfer of call from one cell to another. Kasi ganito yan, guys. Halimbawa, ikaw nandito ka, nagdadrive, nagkokotse ka, ba si Ryan to, may kasama. Okay, kasama ni Ryan sino ba kasama ni Ryan? Si Grande, kunwari, kasama niya si Grande. Ayan, no, magkasama sila sa kotse. Ngayon, yung cellphone ni Ryan, ito yung sasalo, yung pinakamalapit. Ngayon, itong si Grande, hindi tumatawag siya doon sa ano, or yan din ang sasalo sa kanya. No? Kaya kung maraming kotse dito, sa area na ito, dumadami yung ano, inahandle ito. Kaya pansin nyo ba, pag nasa concert ka, anong usual na experience nyo pag nasa concert kayo? Di ba, ang hirap ng signal? Tama ba? Ang hirap ng signal, no? Kasi bakit? Hindi kaya accommodate ng pinakamalapit na transmitter or BTS or base station. Ngayon, paano ba nangyayari yung handoff? Pag ikaw yung nagta-travel at pumunta ka doon sa pinakamalapit, o pag nag-travel ka doon, kumbaga sa inyo, ibabato ka niya doon sa another area na kung saan doon ka magkakaroon ng mas magandang signal strength and quality. Yun tinatawag nating handoff. Okay?
So parang ano siya, yan ay seamless transfer of a call from one cell to another as a mobile device moves between cells. Tandaan nyo, dapat the handoff must be efficient for crucial or for maintaining uninterrupted communication. Kaya napapansin nyo, minsan parang kapag hindi malakas yung handoff nyo, nawawala ka. Nagcha-choppy. Nagcha-choppy. Bakit nagcha-choppy? Kasi hindi ka sinalo. Pag ikaw ay nagtatravel sa isang area, dito sa area to, walang problema, malakas yan kahit saan ka. Ngayon, dapat nakareding sumalo yung adjacent na ano. Ngayon, pag hindi kanya sinalo, mawawala ng signal. Supposedly, dapat malakas din yan para tuloy-tuloy. Ang tawag doon is handoff. O, yun yung konsepto ng handoff. No? Okay. So, yung settle control, meron tayong mga mobile switching center. Okay. Ang tawag dyan yung mga MSC, Mobile Switching Center. Ano ba yung mobile switching center? Yun yung central control point of a cellular network responsible for switching calls. Sila yung nag ano na nag-i-switch ng mga calls. Eh ano ba yung example niyan? Ano ba yung example niyan? No, example niyan PSTN, Public Switch Telephone Network, like PLDT, no? Yan yung ginagamit natin, no? Na mga technology natin pagdating diyan, okay? Ngayon, pag tinanong kayo, anong technology ginagamit diyan, no? Usually gumagamit tayo ng RAN, bakit na Radio Access Network. Ay, ang tawag din sa technology na yan is Radio Access Network. Anong meron diyan sa RAN na yan? Yan yung part of the network responsible for radio communication. Part of the network responsible, okay, responsible for radio communication. Okay, that is the radio communication between mobile devices, and base stations. So usually ganyan. Yun yung radio access network. No? So yun yung mga ano natin, no, na dapat matanda natin. Yung core network naman, ito yung central part ng cellular network na nag-handle ng call switching, data routing, and other functions. So anyway, marami pang ano yan na pwede natin i-tackle. Cell splitting mamaya, alam niyo ba yung cell splitting? Nag-frequency reuse ka pa, i-split mo pa yung cell sa loob. Mamaya, discuss ko yan, no? Ang purpose yan is para mas lalo pang yung capacity natin sa pag-call, ma-increase natin. Okay? Discuss natin mamaya yan, no? Okay. So again, that is one of the topic na dapat natin pa-consider. So, syempre, low power transmitter tayo, no? Ayan, ito yung ano, cell splitting na, no? Okay, areas divided into cell. Each served by its own antenna. May mga base station tayo na transmitter, receiver, and control unit. Syempre, may frequency allocation, bandwidth. Now, yung cell setup that antennas are all neighbors are equidistant. So sa design, it should be equidistant, no? Okay. Now, ano ba ang consequences? Bakit natin tayo, kapag nagkaroon tayo ng frequency na adjacent, nagkakaroon ng interference. So dapat sufficient lang yung layo bago magkaroon ka ng frequency reuse. Ginagamit yan sa isang cellular network. Nagkakaroon siya ng interference kapag masyadong malayo o masyadong malapit. Now, the need for careful radio frequency planning, yun ang kailangan sa hexagonal shape. Nakikita kasi natin doon. And tandaan nyo, yung handoff kanina, sa pag-handle ng call, may factor din yan, no? No? Now, but one significant benefit, very much increased traffic capacity na kaya natin i-cater as yung mga users, no? Yung mga subscribers natin. Okay, now, take note of this guys, no? Ito ay isang telephone
Ito yung public telecommunication switching network o mga PSTN natin. Tapos ito yung mobile. So ito yung switching. Ini-switch yan sa mga, ito yung gumagamit ng mobile, gumagamit siya, ito mobile din naman to. Meron sa radyo, no? Yan yung cellular system architecture. Paano natin pinapakita, no? Yung isang cellular system design. Again, yung mobile station, ito yung mga handset, mobile. Ito yung mismo yung ating mobile station yan. Base station, ito yung mga transmitter. May antenna, may controller, may number of receiver. Yung mobile telephone, mobile switching center, sabi ko nga, ito yung nag-handle ng routes. Di ba? Nagko-connect to base station and PSTN. O, yan yung mga terminology sa dapat natin maintindihan, no? Meron tayong two types of channel available between mobile unit and base station. The control channel na ginagamit for exchange information at yung tinatawag natin na traffic channel na carry voice or data connection. Or hand-off or handover naman, ito yung kapag ikaw ay nagta-transfer from one cellular area to another. Okay. So ngayon, dapat maintindihan nyo rin yung mga konsepto ng downlink at uplink. Pag downlink, example, from base station to mobile. Kung ito yung base, ito naman yung mobile. Ito yung mobile mo. So, ang tawag dyan is downlink. Tandaan nyo yun ha. From base station to mobile. Kapag naman baliktad, from mobile station, papunta naman sa base station, ang tawag doon is uplink. Take note of that. Okay? So, yan ay napagre-reverse ko minsan. Okay? Ang paging naman, known to eh. Meron yan, paging. Wala na yan eh. Roaming naman, dati meron dito eh, in a service other than the one, medyo mahal din ang bayad dyan, no? Pero nawala na yan, nagkaroon ng data ng VoIP. Pero most likely, itong downlink uplink, importante ito. Okay, paano ba tayo magkaroon ng MTSO controlled call? So, how can we have an MTSO controlled call uh, between mobile user? Okay, so basically, discuss muna tayo ng frequency reuse. Okay, so okay, ano ba yung frequency reuse? Sabi ko nga, ginagamit to para ma-maximize, ma-optimize natin yung cellular network natin para mag-increase tayo ng channel capacity. Okay, now, sabi dito, kinakailangan ng intelligent allocation and reuse of radio channel. Again, wag yung wag yung adjacent, but yung sufficient distance na hindi magkakaroon ng interference. No? Okay. Wait lang ah. Okay, ano ba yung core concept ulit, no? Ng ating frequency reuse, no? Halimbawa, guys, no? Discuss ko lang ito, guys, no? Yung frequency reuse. Halimbawa, ito yung cell A, tapos C, D, A. Halimbawa lang yan. Tapos ito, saka ito. No, tapos in this diagram, cells labeled A use the same set of frequencies as do cells labeled B. So kumbaga sa yung A, same frequency. Tapos yung ating B, same frequency. Okay, so paano ba yan? No? Ito naman, halimbawa, B. May ika dito, may F, tapos may B. Okay, so tiyan yung konsepto kung paano natin i-ano. No? Okay. Tapos ito, let's say, ito ay A ulit. O, di ba, gumamit ako ng limited distance. Ito ay A ulit.
Okay, so nakikita nyo dito, example ng frequency reuse. Ito sa diagram na yan, yung labeled A use the same set of frequency, ganun din sa B. The distance between cells A is sufficient to minimize the interference kasi hindi naman adjacent. So ano naging ano natin, naging advantage niyan, nag-increase tayo ng capacity. Yun ang tinatawag na frequency reuse. More users can be served with the same amount of spectrum. Nag-improve din tayo ng special spectral efficiency. Oh, yun yung pinakamaganda diyan. So, ibig sabihin, ang output niyan, better utilization of available radio frequency. Yung mga hindi nagagamit, magagamit mo na. Masasabi ko rin na ito ay cost effective. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi mo na kailangan ng additional spectrum licenses, babayaran mo yung mga licenses eh. Scalability pa, pwede ka pa mag-expand. Yun nga lang, may disadvantage din yung co-channel interference sa complex planning. Pwede rin na ma-reduce yung coverage. Yun yung pero meron din sa maganda syempre. Pero critical dyan sa cellular network design kasi ino-optimize natin. Kumbaga yung optimal reuse factor, yun yung pinaka-trade-off natin between capacity and interference. 'Di ba? Kaya kinakailangan dito sa mga planning engineer, ma-consider na mabuti paano ba yung gagamitin. Ma-avoid yung interaction, no? O yung tinatawag na interference. Okay, so ano ba yung konsepto niyan, no? I-divide natin yung geographical area into cells, each served by a base station. Imagine nyo, etong base station natin, eh, kada hexagonal may base station. Okay, may base station. Okay, no? So yan, halimbawa, ganyan, no? Ating transmitter, transceiver, o yung mga base station natin. Okay. Kasi, halimbawa, yan, no? Makikita nyo dito yung core concept ito. Ah, meron tayong mga set of radio frequency. Halimbawa, ito yung A. Hindi mo na to pwedeng A, pwedeng B na to. Pero pwede mo ulitin dito sa A. 'Di ba? So parang ganon. Tapos pwede mo pang ma-designate. Ay, wait lang. Ay, wala sir. Wala sir. Parang wala. Parang wala siyang parang wala siyang pumasok sa. Okay, kailangan ko. Tama ko lang. Hmm.
Okay. Okay, okay. So, wait lang, no? May pumasok lang kasi. So, anyway, narinig ba ako? Thumbs up. Paki-thumbs up. Okay na. Mayroon lang concern. Nasa school kasi ako ngayon. So, anyway, sige. So, dito tayo sa ano? Dito tayo sa lesson natin. Yung nga, frequency reuse. Cost effective siya. Tapos ano, syempre, ah, kinakailangan mong i-consider yung adjacent niya. No? Ma-minimize natin interference. So that we can serve as many as subscriber as much as possible with the amount of the spectrum. Ngayon, ang kinoconsider dito yung distance between the cells. Consider tanda nyo sa design, kasi design na tayo, is yung distance between cells. Okay. Yun yung i-consider natin, no? Reusing the same frequency is crucial depending on the factors. May mga factors pa like terrain, signal propagation, no? Now, ano pa yung isang i-consider natin diyan? Yung tinatawag na ano, cluster size. Okay, cluster size, no? Yung cluster size, yan yung number of cells in a group. Okay, number of cells in a group that collectively use the entire set of available frequency. Usually, ang frequency reuse factor, reuse factor, kung hindi ako nagkakamali, is 1 out of n. Tandaan nyo yan, no? Yan yung kanyang formula. Kasi ang smaller reuse factor, no, or larger n, means more cells. Tandaan nyo guys, no? Using this formula, kapag in-increase mo ito, syempre bababa ito. Kapag smaller reuse factor, ibig sabihin, more cells share the same frequency. The smaller frequency reuse factor means, anong ibig sabihin niya kapag mababa ang ating frequency reuse factor? Means more cells share the same frequency. Ayun ang ibig sabihin. Share the same frequency. Okay, tandaan niya, no? Leading to higher capacity. O, di syempre, higher capacity siya. Pero anong problema? Sige, anong problema diyan? Kung higher capacity ito, anong magiging problema? Na mataas kayong capacity. Increase interference din, syempre. Dahil maraming magkakaparehas. Yun yung challenge. No? Kaya kapag ang frequency reuse factor, ang number of cells kasi, yun yung tinatawag na cluster size. Number of cells in a group. So kung sa isang group, kasi may mga groupings yan. Kung sa isang group meron kang 4 cells, meron kang 0.25. Now, the smaller the frequency you reuse, the more na pwedeng marami mag-share ng frequency. Pero ang problema, matataas din yung kanyang interference. Yun yung ano ba yung mga common, no? Ito yung mga common cluster sizes. Ito sa industry based to, no? Nung ako yung nagtatrabaho, ito yung mga nakikita ko na ano, common cluster sizes. Usually 3, 4, 7, 12, 19. Yan yung common na madalas gamitin, no? Ah, kung dito 1/4 o 1/3, pag uh, 1/3 is 0.33. 1/4 is 0.25. 1/7, 1/12. O the more na mas tumataas itong number of cells, the more na mas tumataas ang capacity. Bumababa ang frequency reuse. Yung nga lang, tumataas ang interference.
Okay, so dito, ito yung may pinakamababang interference, yung 3. So alam nyo na yung ano no, yung i-consider. Kaya sa planning, yan yung mga pag ikaw ay naging planning engineer, yan ang common na ginagawa. Sine-check yung mga interferences o mga frequency, no? Now, if we limit the coverage area within the cell by the design, pwede natin gawin yan, no? Yung design of the antenna, may solusyon naman. Sabi ko sa mga problema, may solusyon. Pwede nating i-limit yung coverage area within the cell by designing of the antennas. So, ang solution mo dyan, reuse the same group to cover other cells separated by a large enough distance. Pwede natin consider yung transmission power and ano ba yung mga issues to determine how many cells must intervene. Tingnan mo kung ilan ba yung cells ang kailangan na hindi makakapag-interference. So, tinitingnan din yan. Ang tawag doon is radio planning, cellular or radio planning, na kung saan ikaw yung nagse-select ng mga available frequencies, na kung saan magagamit natin ng maganda, ng gusto, optimize ang frequency reuse or tinatawag na frequency planning. Kaya may mga tinatawag na frequency planning engineer na ang trabaho nila is mag-allocate ng tamang frequency na ang na, nakakadami pa rin tayo ng subscriber pero na-avoid natin ang interference. Okay? Tandaan niyo yung mga yan, no? So, ang isa dito na method para makuha natin is yung 2D space and representing contours of equal transmit space. Ano ba yung two-dimensional? Regular geometric shape at 2D space. Pwede yung hexagon. Yan, 2D yan. 2D yan. No? Hexagonal tayo eh. Hindi naman tayo gumagamit ng ano, triangle. Circle, unang ginamit, pero dahil may null. So, hexagon ang ginagamit. Although pwede naman yung triangle. Triangle, ganun din naman. Kaso, pag triangle kasi, di ba, parang pwede rin naman, ganito. O may mga ganyan, no? Pero hexagonal lang ginagamit. Kasi, bakit? Medyo mas malapit sa circle. Kaso nga, ang circle kasi may null, may dead signal sa kanyang mga null areas. No? Kaya mas ginagamit kaya ang tawag is honeycomb shape ang cellular design. No? Okay, ito most likely ang ah, hexagonal shape, geometrical shape. Ayan, mga circles. Ito yung sinasabi kong overlapping, mga overlap. Overlap yan, no? Ito naman, pwede naman to equilateral, pero ito yung common ginagamit talaga, hexagonal, no? Without overlap. At equal yung kanyang area. Yun yung mga nakikita, no? Nating pwedeng gamitin na ano. 2D, two-dimensional ang tawag dyan. Okay, ito yung example, no, of a frequency reused. Tinitingnan mo yung distance. Kasi ito, assume no to may mga same set of frequency. Itong B, ayan, pwede ito. Meron siyang frequency reuse distance na malala, o di ba? Dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig sabihin, ito isang group kasi ito eh. Sa group na to, meron kang ano, 7 cells. So, 1 out of 7, yan yung iyong reuse factor o frequency reuse kada group. No? Kaya dito mo yung distansya niya. Ayan. So, ngayon, no? Uh, actually, in ideal, ito. Pero hexagonal, kung hexagonal, ito ideal. Pero in reality, hindi naman talaga nasusunod yan. Although dapat naka-pattern nun. Based ito na 7-cell reuse pattern. No? Yan yung design, no, ng cellular technology, no? Okay, ito naman is tingnan nyo guys kung bakit hexagon ang ginagamit. Kung titira mo in two dimension, halimbawa ito no, 60 degrees, ito yung point, 'di ba? Makikita mo dito, mas ano siya, mas mame-measure mo. Okay. Paano ba ano, yung distance formula, 'di ba? Yung x sub 2 ano man minus x sub 1 squared, 'di ba? Alam niyo 'to eh, distance formula, 'di ba?
So kino-consider natin kung ito yung coordinate ng transmitter 1 at yung coordinate ng transmitter 2, di malalaman mo yung distansya nito. Ayun yung distance. Kaya hexagonal, no? Mas nakukuha mo. Ito, ano ba? Ito yung x. Let's say ito, uh, 1 and -5 ang kanyang coordinate. O di, malalaman mo yung distansya niya. So, pwede mong gamitin yan, no? Para ma-measure natin, no? Yung ating mga, pag nagde-design tayo, when it comes to, ano, no? Ngayon, ito yung mga formula. Mas madali. Ah, kasi ito mathematical, eh. So meron tayong R 1/√3 para malaman mo yung distance, no? Although this is the formula, ito yung sinasabi ko kanina, cosine 30, ito mathematical na to. Medyo kayang-kaya nyo na itong i-analyze, no? May mga equation din tayo sa geometry of hexagon. So gumagamit tayo ng distance between the cocharal cells, titignan din dyan, no? Actually, kung pamilyar ka sa complex number, yan yung ano, yan yung may I squared plus ij, 'di ba? Plus j squared, for example, di ba? Okay, yan yung mga kinakailangan natin consider, no? Okay, so i-clear natin to. Okay, so ito naman ay ano, no? Mamaya i-ano ko sa inyo, no? Ito yung ano, yung hexagonal reuse cluster. Ito yung number of cells, di ba? I squared plus ij plus j squared. Where I and j are non-negative integers, such as I is greater than or equal to positive 1, I or greater than J. O, yun yung mga dapat consider. Ito yung mga usually 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13. Ay, yung mga cluster sizes ang tawag dyan. Okay, no? So, yan yung mga formula natin. Now, in this pattern, may mga 3 cell. Ayan, 3 cell. ABC, ABC. 3 cell yan, di ba? 3 cell pattern yan. O, minsan may mga ganyan design. 3 cell reused. Meron namang mga 4 cell. Ibig sabihin mo, get to guys, so, para magtindan nyo to. No? Kapag 3 cell, pagdating sa I and J, meron kang paggamit ng ano ng 1, 1, 3 siya. Pero kapag meron kang 4, ano ang value ng 4? Ito, tinan niyo ito mabuti ah. Ang I mo ay 2, no? 0 to. Kung naalala nyo, I squared plus ij plus j squared. So kung 1 ito, plus 1, plus 1. So meron kang 3. Kaya 3 cell. Now kapag meron kang I squared na 2, 2 squared, 0 na to, yung ij natin, 0. 0 din to. So 4 na. Kaya 4 cell. Nakuha? Paki ano nga, paki thumbs up kung nakuha 'yun. Nakuha ba? Paki thumbs up kung nakuha yung ano yung sa frequency reuse. Paki check nakuha naman yung part na 'yun, no? Ayan, no? Yan yung ginagamit natin for ano mga frequency reuse. Okay, 7 cell ang 7 cell ganito naman yan. O base sa I squared plus ij plus j squared. Kung ito ay 2 squared plus 1 times 2 plus 1 squared. Ito ay 4 plus 2 plus 1. Meron kang 7 cell. Kaya makikita mo dito yung value ng ating I and J. Diba? Kapag 3, pag number of cells to, number of I, number of J. So ito, 1, 1, 2, and 0. Ito yung mga popular na ginagamit. 7 cell naman is 2 and 1. So nakikita natin, no, yung sa mga frequency reuse. Kaya tinan niyo to guys ha. Ito yung mga ano natin, no? Ito yung mga same frequency na pwede mo may distance. Ito, wala naman siyang ano, medyo okay lang, no? So yan yung mga kino-consider, no, kapag mga frequency reuse.
Okay, sana naiintindihan to konsepto na yan, no? 12, ay, ganun din yung 12. O yung 12, o di I2, o di 12, so on and so forth. 19, so on and so forth. Okay, anong relationship nito? Yung Q is the co-channel reuse ratio. Yan yung frequency reuse distance over the cell radius. Yung R is the cell radius. Ito guys, no? Sa isang hexagonal shape, kaya dito may mga mathematical question tayo dito guys, no? Geometry to, naku. Susunod na magbibigyan ko ng mga example of geometric problem dito. Kaya meron kayo asahan nyo, meron tayong mathematical problem. Ito yung reduced, no? Yung layo naman sa isang, ano, halimbawa, ito yung number 4. Ito yung number fourth cell. Siyempre, hindi mo pwedeng magkatabi yan. So, nandito kunwari yung fourth cell. Yung layo nun, sa gitna nun, tinatawag yun na frequency reuse distance. This is the D. Yung D kasi is the frequency reuse distance. Yung R is the cell radius. Now, to determine the formula, ito lumalabas sa board to. The co-channel reuse ratio is the ratio of the frequency over the cell radius. Pwede ko rin sabihin ay square root of 3 times the number of cells per cluster. Halimbawa, 7 to. So, ang n ko dito is 7 times 3 square root of 21. So, yun yung aking yun yung aking co-channel reuse ratio. So, pwede ko masabi, halimbawa, D. O malalaman ko yung D over R ko dito dahil ito ay square root of 21. Yan din yung aking value ng Q. Di ba? Okay, so sana naiintindihan yan, no? And alam naman natin, guys, na ang square root of 3n, yan yung tinatawag natin na Q or tinatawag na D over R. Kaya dito pala makikita mo yung frequency reuse factor na ginagamit. Okay? So sana ano yan, kasi may mga geometric problem tayo sa design, no? May papadesign ako sa inyo, eh. Pero ito muna, ano? Kaya may mga mathematical equation. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, ito yun, no? Di ba? So gustong-gusto to ni Ryan, mga mathematical. O, ito yung table na sinasabi ko kanina na pinagagawa natin, no? Reuse coordinate. O, alam natin kung anong channel yung N. Square root, ito yung normalized reuse. Kapag gagawan ko kayo ng ganyan, cell clusters. Tapos, co-channel cell location. Ayan, no? So, kaya magde-design tayo ng cellular. So, anyway, any question? Ngayon, bibigyan ko kayo ng parang pinaka-seat work. Ang gagawin niyo dito, halimbawa, no? Suppose you have 33 megahertz bandwidth available sa FM. How many channels per cell for 712 cell reuse? Yan yung ating Siguro ko to is snipping tool ko ito. Yan yung ating magiging pinaka design, no? Sa laboratory. Pag lab ko to gagawin, no? Ah, natin dito. I think that would be pwede rin naman siguro na to, quiz 1 na siguro to. At quiz 1 and lab 6. Kasi yun ang pinaka natin eh. So, ito yung design kayo ngayon, magde-design kayo. So, mag-advance, baga may computation, mag-add lang ako ng network dito. Create, topic, week number 11. Cellular network design. So, mamaya ayusin ko yung PowerPoint. Pero naman tayo, matagal naman ang deadline nito sa finals pa naman. Ayusin ko lang yung PowerPoint, yung uh, uh, recorded video, no? Tapos, ito yung magiging pinaka. Ay, nawala. Kayo malipat. So, ilagay natin dito, no?
Okay. So, gawin natin quiz. Yan yung magiging ano nyo, design, no? Design yung quiz nyo. Cellular network design. Siguro isave ko lang ito. So, kailangan masagot nyo ito. Da-download ko lang. Ayan. Tapos upload. You can use any, ano, paano i-provide. May mga computation yan, no? So, screenshot nyo lang. So, ang gagawin nyo dito, guys, ayan, sa week 11 tayo, ayan. Ayan, no? So, individual to, yung quiz, no? So, iper-i-ayusin ko yung PowerPoint. So, pinakagagawin nyo dito, again, may 33 megahertz bandwidth ka. Using 25 kilohertz channel, how many channels per cell? For 4, 7, 12 cell reuse. So, i-submit nyo yung computation nyo. Ano yung small classes nyo that can carry more traffic? However, smaller classes result in larger channel interference. So, yun yung pinaka, ano, that is a cell planning. Okay, any question? I think I can now stop the share.